Hello guys, ito na yung vocal effects gagamit ng DSP-99 vocal effects. Very application nito, video okay or effect send sa mga mixer, pwede rin siya. Or pwede ring independent na vocal effects mo kung halimbawang event ka na pwede mo siyang dalhin na vocal effects. Ito, bali powered lang siya ng adapter ng cellphone, 5 volts. Ayan. Ito, nag-cut na ako ng mga plexiglass. Ayan. Para i-build natin. Ganito ang pag-build natin mamaya. Bali, inano ko lang muna sa carton ni layout. Bali, ito yung loob niya. Yung magiging loob niya. Ayan. Dalawang mic in. Then, pwedeng isang mic out na lang. Or pwedeng dalawang mic out pa rin. Para kung halimbawa ang application mo is for video okay. Pero eto, flexible to, pwede siyang pang vocal effects na direct. Ipapasok mo lang sa mixer. Ito yung DSP na binili ko sa Lazada. Yan ang gagamitin natin na DSP effects ng magsa-sound test tayo mamaya pag natapos ko to. I-layout ko lang dito kasi bubutasin ko pa tong plexiglass, lilipat. Ito dapat yung mga gagamitin ko. Pero masyado nang komplikado kung pagbubutasin ko lahat to dun sa glass, mahirap din kasi magbutas. So, ang gagawin ko na lang yung pinakasimple para madali lang din gayahin. Bale, ito ang magiging layout ng DSP effects natin. Ayan. Pwede siyang pang video okay, pwede siyang effect send sa mixer. Pero, itong gagawin ko is ang application nito is for video okay. 2 mic input, then 2 mic output din. So, ayan siya. Ayan ang layout. Ibubutasan ko na. Pakita ko na lang yung pagbutas. Pero ang gagamitin ko lang, soldering iron ang gagamitin ko pambutas. Okay, so bubutasan na natin yung pag mamountan natin itong DSP effect, saka yung potentiometer, saka yung mic input. Gagamit lang tayo ng ng soldering iron. Imamarka ko muna para hindi mawala sa layout. Okay, marka. Okay, marka uli yung potentiometer. So, ayan. Nabutasan na natin. Diyan na natin. Palalakihin na natin yung butas isa-isa. Mamaya ako na ikokon yung mic input. Kasi baka lumihis eh. Dito muna tayo sa palaki-lakihin na muna natin itong butas ng mga input ng DSP effect. Baka lumihis eh. So, ayan. Ganyan lang ang gagawin natin. Palalakihin lang natin yung butas hanggang kumasa yung mga knob. Paglalagyan ng knob. So, ayan. Yung layout niya. Testing ko muna sandali. Baka lumihis, sumablay. Okay, nakatapat. Tapos mamaya dito natin bubutasan yung mic input. Tapusin ko muna yung pagbubutas, then ile-layout na natin. So, ito yung sa DSP natin. Then, yung katabi niya, yung potentiometer. Lalagay din natin kung kasya rin yung potentiometer. So, okay. Lusot din siya. So, ang idadagdag na natin ngayon dito is yung mic input dito. Kaya titignan ko muna kung ubra ba yung dalawa na magkatabi. Baka hindi kasi umubra. Pero mukhang uubra. Ayan. Ayan na layout niyan. Mic input. Ito na yung DSP natin. So, na-mount na natin yung mga DSP effect, potentiometer. Tapos dito magbubutas tayo dito sa may itim na to. Yung dalawang mic input. Sige, butasan ko muna. Okay. Bali na-mount na natin lahat. Nalagyan na natin ng mga lock screw. Ayan. Ayan. Nagawa na rin natin yung mic input 1, mic input 2. Tapos yung potentiometer for sa effects. Mamaya mag-ihinang na tayo para sa wiring nitong mga ito sa loob. Yung input, left and right, output, left and right. Ito na po yung ating project. Mamaya makakahunin na natin yan para maganda naman tignan. Although transparent siya, para makita na malinis. Tapos yung wirings para makita rin na maayos. To mic input, potentiometer para doon sa effects. Ito yung DSP effects. Then, gumawa na rin ako ng mic output. Ayan. Kung video okay mo application mo, left and right. Yan, left and right. So, maghihinang muna tayo sa potentiometer. Maghinang muna tayo dyan. Ito yung power supply niya. Hihinang muna tayo dyan ng ating mga mic output. Ang diagram nito is mic input, potentiometer to DSP effects. Tapos out doon sa mic output. So, ile-layout ko na lang din yung paano yung function ng DSP effects niya para hindi siya lutang. Ibig sabihin yung
Meron kasing effects na malalim, tawag pala malalim. Parang yung vocals mo natatabunan. Yung gagawin natin na proseso rito is buo yung boses, then yung effects mo is parang effect send lang siya. So hindi siya yung boses mo hindi magiging tabon. May mga effects kasi na ganun, usually sa video okay ganun eh. Malalim yung effects. So malalaman natin yan pag tinesting na natin. So hindi ko na gaano i-video yung paghihinang, no. Hindi kasi ako sanay gaano maghinang, baka tawanan nyo ako. Basta i-layout ko na lang siya. Kung kailangan nyo ng diagram, i-layout ko rin yan para makita nyo kung paano ko ginawa. Okay. Ito na po yung ating vocal effects processor and effects insert. Nabuo na siya, na box na natin. Pero hindi siya pulido. Hindi pa buo yung likod. Mamaya ite-testing na natin kung ano ang labas ng vocal effects. Dalawang mic input. Potentiometer para dun sa vocal effects. Pag i-open mo na yung vocal effects, then ito yung parameter ng vocal effects, number 27. So mayroon din siyang sariling potentiometer para sa vocal effects. Tapos ito rin yung control number, yung sa numbering niya. Halimbawa, ito yung potentiometer ng vocal effects din. Ginawa kong dalawa kasi ang ginawa ko rito, tapos ito yung parameter. Kung pre-press mo lang yan, kung gusto mong ano yung pipiliin mo na ano. Bali magsa-sound test tayo. Yung wiring diagram nito, na simple lang to. Akala mo mahirap lang intindihin. Nagdagdag lang kasi ako ng additional potentiometer. Pwede kasing, ang ginawa ko, pwedeng may effects siya, pwedeng walang effects. Kaya nilagyan ko siya ng sariling potentiometer. Bali, eto yan. In, papasok sa potentiometer. Pwede mo siyang i-open, close. Papasok siya dito sa DSP. Then, lalabas siya dun sa in-out sa likod. Yan. Left and right din yan. 1, 2. Yan. Mic 1, mic 2. Yan. Gagawin ko yan ng diagram para masusundan nyo rin kung gusto nyo gumawa ng ganitong vocal effects processor. Pwede nyo siyang dalhin. Mag-insert kayo ng microphone nyo rito. Out nyo rito. Pasok nyo sa mixer. Kayo magko-control ng vocal effects. Pati kung gaano kaalingaw-ngaw siya. Ito yung open close ng vocal effects. Kung gusto mong paganahin yung vocal effects, ito ang gagalawin mo. Ito yung ginawa ko. Hindi siya kaagad direct na may vocal effects. Open close siya. Yan. Pag naka-close, etong mic mo, direct na lalabas output dito. Yan. Naka-divert yan. Dalawa yan. Ito, may out siya. Direct siya out. May direct out siya dyan. Ngayon, dinivide ko to. Meron lang ang papadaanin sa vocal effects. Then lalabas din siya doon. Magsasama silang dalawa. Para hindi siya tabon, hindi siya malalim yung vocal effects niya. Bali yan yun. Pwedeng standalone, dala-dala mo siya, taksak mo sa, may mic ka dalawa, yan. Hello guys, bali ito yung ginawa nating vocal effects na trinay ko i-hook up sa video okay. Kung i-apply natin to as vocal effects na independent at naka-mixer ka, or meron kang effect send, siguro mas magiging effective to. Kasi iba yung pick up nito pag sa video okay. Talagang hilaw na hilaw. Pero magte-testing tayo Check, hey, test, 1, 2. Ito yung hilaw niya na effects. So, lalagyan natin ng parameters. Check, test, hey, T, hey, check, hey, test, hey, 2, hey, test, hey, 1, 2. Kung papakinggan nyo, maganda yung effects niya Kaya lang pag sinabayan na siya ng video okay, natatabunan siya. Yun yung honest na review. Pero meron pa kasing pwedeng application to na paggagamitan. Kung ayaw mo siyang gawing vocal processor, mas maganda siya na vocal effects send. Mas effective siya sa vocal effects send kasi buo pa rin yung pag ginamitan mo ng mixer tapos ginamit mo siya as vocal effects send, mas lilitaw pa rin yung boses at litaw yung vocal effects. Hindi siya basta-basta matatabunan. Pero kung papahinggan mo siya lang na independently, alam mo, magsa-sound check ako katulad nito. Check this. Hey, ang haba nung reverb niya. Check test hey. So, mag-test tayo ng ibang parameter. Pisa tayo sa 21. Check test hey. 22. Check 25. Check test hey. 1, 2, test hey, 25 to 26 to 26. Hey, test, hey, 27. Hey, test, say 1, 2. Check.
testing, 1, 2, hey, hey, check, test, hey, 1, 2, hey, hey, check, hey, hey, testing, 1, 2. So ayan yung mga parameters niya, 26, 20 to 30, yung magandang vocal effects. Pero pag eto in-apply natin sa video okay player o kaya dito sa video okay box, lalabas yung boses pero hilaw, matatabunan yung vocal effects. So mas magandang gamitin na lang natin yung built-in effects processor mismo ng player. So hanggang dito na lang muna guys, yung isang testing natin is gagawin ko yung effects send, tapos yung mawawala yung naka-direct lang siya ng vocal effects lang. Kasi ito dalawa kasi ito eh. Sabay yung sabay yung vocals at saka yung effects pinagsama ko, kaya hilaw yung isa, yung may processor. Kaya mas maganda siya sa effects vocal effects send na naka-mixer ka para mas lumabas yung vocal effects.